muling tataas ang presyo ng diesel at gasolina bukas. Tiniyak naman ng DOE na sapat ang ating supply ng petrolyo. Live mula sa Mandaluyong, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano ang inaasang oil price hike bukas? Tama, Jiggy, inanunsyo nga ng Department of Energy na tataas ng 2 pesos and 66 centavos ang kada litro ng diesel at 2 pesos and 21 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Pero may rollback naman sa kada litro ng kerosene at yan na nagkakahalaga ng 3 pesos and 53 centavos. Pero alam mo, Jiggy, ang problema dito ay nag-aalala yung mga kapatid nating tsuper na baka raw magtuloy-tuloy na naman yung pagtaas ng presyo ng langis. Pakinggan natin ang pahayag ng mga nakausap nating tsuper. Baka tuloy-tuloy na naman yan. Isa na naman, nakakaraos na sana kami. Gumiginhawa na kahit unti. Pero andyan na naman yung tangka na naman. Dagdag bawas din sa kita namin. Bawas na naman. Imbis na pang-uwi na sana, mapupunta na sa gasolina. At Gerard, sa usapin ng supply, ano ang sabi ng DOE pagdating sa supply ng petrolyo? Jiggy, tiniyak naman ng Department of Energy na sasapat yung supply natin ng langis. Sa pinakahuling inventaryo nila ay nasa 50 days o tatagal ng 50 days, mahigit 50 days yung supply natin ng langis. Pero sabi ni Secretary Garin, baka raw hindi nakakailanganin mo ng pamahalaan na bumili ng diesel para madagdagan itong supply natin dahil sasapat pa nga ito sa ngayon. Pakinggan natin ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Mga 150 million liters na ang nabili natin ng diesel. So, ngayon po, gagamitin yan kung anumang purpose in accordance to our priorities, no? Pero hindi pa kailangan ngayon mag-order ulit. Dahil one thing is there's already there's enough supply, and then second po kahit dagdagan natin yan, wala po tayong storage facility. At Gerard, kung may oil price hike bukas, ano ba ang sabi ng sources mo para sa susunod na linggo naman? Alam mo, Jiggy, medyo maaga pa para masabi kung ano yung magiging movement ng presyo ng langis natin para sa susunod na linggo. Sa ngayon kasi, kung titingnan natin yung mga presyo ng langis sa world market, itong Brent crude, yung isa dun sa mga basihan natin ng presyo, bumaba ito sa around $107 per barrel mula sa around 108. At ang driving force daw ng pagbabago ng presyo nito ayon sa mga analyst, dahil doon sa sinabi ni US President Donald Trump na tutulungan itong makalabas yung mga neutral na barko na natrap dyan sa Strait of Hormuz. Pero alam mo, mananatili pa rin daw na lampas sa $100 per barrel ang presyohan ng crudo sa world market dahil hanggang sa ngayon wala pa rin peace deal sa pagitan ng US at ng Iran. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, G. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Jig Manikan po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.